nakakalungkot dahil pwede mo naman kaagad sabihin yan kay speaker na itigil nyo na yan. And we know presidents do that. They get things done. Tigil na yan. But we don't see that. Kapansin-pansin para sa political strategies na si Malu Tiquia ang kawalan ng reaksyon o pananahimik ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga issue at kontrobersyang ipinupukol kay Vice President Sara Duterte. Partikular na ang pagkwestiyon ng mga mambabatas kung saan napunta at papaano ginamit ang confidential funds sa tanggapan ng pangalawang Pangulo noong 2022 na inaprubahan mismo ng presidenteng mai-release mula sa kanyang contingent funds. Gayun din ang napipintong realignment ng mga mambabata sa confidential funds ng OVP at Department of Education para sa taong 2024. I would have wanted him to come out and say, no, I have, si VP kasi parati niyan sinasabi, 100% tayo, dito tayo kay Pangulo, kay Apo, tulungan natin si Apo. I mean, as I said, she took the silver bullet when she decided to slide down. And for me, that's a big sacrifice. Bunsod nito, naniniwala si Tiquia na may lamat na ang unit team na namayagpag noong taong 2022. Wala pang tugon si VP Sara kaugnay ng pagkwestiyon ng mga kritiko sa 2016 to 2022 confidential funds ng Davao City noong ito pa ang alkalde ng lungsod. Ito ay matapos usisain ang kanyang tanggapan sa plenary debates ng Kamara kaugnay naman ng OVP confidential funds. Si PBBM wala ring anumang naging pahayag kaugnay ng pagkwestiyon ng mga mambabatas sa confidential funds ng OVP. Abay, sa tingin ko ang unit team ay sa papel na lamang. Paniwala naman ni Albay Representative at Independent Minority Solon Edsel Lagman, may basbas ni House Speaker Romualdez ang hakbang ng House Political Party leaders na i-reallocate o ilipat sa ibang ahensya ng pamahalaan ang 2024 confidential funds ng OVP at Department of Education. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.